Okay, magandang gabi kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. So bali, gabi na guys. Time check muna tayo. It's 9:26 in the evening na Saturday. Nagre-relax lang ako kanina. Nanonood doon, nag-scroll ng videos sa YouTube. Then may napanood ako ito 22 hours ago na eh. Itong video ni Ballpoint Man 2.0. Ibig sabihin siguro pangalawang channel na ito eh. Marami-rami na rin to eh. Oh. Malaki na yung malaki na yung channel niya eh. 228,000. Okay, no? Saka nakakakuha na siya ng maganda-gandang views. 53,000 plus views na tong video na to. Medyo nakakalungkot lang yung video niya kasi involved na naman ang INC. Sige, panoorin natin. Okay, bago natin pag-usapan, panoorin natin. So, eto na mga pre. Talagang itong mga miyembro ng INC ay Sandali. Okay, so panoorin natin Okay. Let's go. So, eto na mga pre. Talagang itong mga miyembro ng INC ay talagang mga agresibo. Hindi man po lahat, pero karamihan ng mga sumusuporta kay Digong ay mga agresibo handang pumatay. Alam nyo ba, mga pre, na itong si Pebbles Talakera ay talagang pinaghahanap na di umano, no? Dahil papatayin itong si Pebbles Talakera, no? Kawawa naman. Merong isang INC na galit mag-iingat dito ka. kay Pebbles. At alam nyo ba, itong si Pebbles ay tad-tad na po ng, kumbaga, hindi ko lang Englishin, baka makaintindi yung YouTube, maintindihan tayo eh. Baka maintindihan ka ng YouTube. Kumbaga, marami nang naghahanap sa kanya para pigiin. O, di ba? At isa na dito po, itong isang INC member or Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ano ba na naman sa tingin ang natin bida. yung Iglesia ni Cristo? Masama ba o hindi? Ayun yung tanong eh. Depende. Masama ba ang Iglesia ni Cristo o hindi? So ito po yung pag-uusapan natin dito. Depende yan. Kung ang tanong mo, masama daw ba ang Iglesia ni Cristo? Ano ba, yung member ba ang tinatanong mo o yung yung religion? Pagka mga members ang pinag-uusapan dito, may makikita kang mangilan-ngilan na pasaway. Okay? Hindi naman kami kasi perpektong tao. Okay? Ang mga Iglesia ni Cristo members is, katulad nyo rin. Kahit sang religion kayo kabilang, pare-pareho lang tayong tao na nasasaktan, nagagalit. Pag nasaktan, gumagante. Kung hindi nakapagtimpi. Ayan. Okay? Kung yung tanong mo masama ba ang mga membro, mag-iingat ka kasi baka makatapat ka ng kagaya mo. Ganun no? Pero I think it's fair to say na yung majority namin is nagpapakabait. Yan na lang yung term ko. Nagpapakabait. Okay? Dito mga pre, no? Kasi dito sa isang video na to, ayan sa picture na to mga pre, ayan kung nakikita nyo yan, hinaan ko lang yung brightness mga pre. Ayan ayan, kung nakikita nyo yan, screenshot nyo na lang po at baliktarin nyo. Si Narali Piro yung nagsalita dito. Okay? And then sabi niya, kay Talakera, Pebbles Talakera, sabi niya, "Boss, good day." Nag-good day pa ang kulangot. Nag-good day pa ang isang walang kwentang INC member. INC member. Oh, ayun. Oh, INC mga member. INC.
Pag batikusin nyo napatunayan ito, mo ha? INC member yan at Kasi, ganyan-ganyan pag hindi yung nyo ginagawa ito niyan, may binatikos, mapaglalagyan bias talaga kayo. yan. Tingnan nyo yung isa na vlogger na tumira sa inyong leader. Tinitira ninyo. Okay lang yon. Okay lang yon. Kasi foul naman din yung isa. Okay? And din bias Okay. din kayo. Nagigits nyo yan? Bias din kayo. Okay? Bias. Pero, pag hindi nyo ito Lahat naman binatikos, kasi tayo may hindi nyo ito lahat naman kasi tayo may bias. Okay? Depende yun sa tao. Hindi mawawala yun. Okay? Aminin natin. May bias talaga tayo. May mga pagkakataon na nagiging bias tayo. Okay? Tao tayo eh. tira, masasabi namin ang INC or Iglesia ni Cristo ay talagang bias. Okay? At manggagamit. Ginagamit lang yung mga miyembro. Alam ko, merong mga miyembro dyan sa INC na talagang solido sa leader at syempre sa sa administrasyon. Hati yan eh. Hati yan. Okay? Pero tandaan po natin, bago ko balikan ang video na to, yung topic na to, merong pinost si Fables dito na verse. Ito hindi po ako pastor, pero babasahin ko po para maintindihan nyo. Kasi konektado po ito sa gobyerno o namamahala ngayon. Okay? Ang sabi po dito, ito basahin nyo, screenshot nyo. Ayan, si Fables po yung nag-post niyan. At alam ko nasa Bible ito. Sabi niya, mga taga-Roma. Ayan sa mga taga-Roma to Gumamit pa talaga ng ang bawat tao'y dapat Gumamit pa talaga ng pasakop Bible sa mga verse, no? pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ay nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y parurusahan. So, bakit itong Iglesia ni Cristo halatang halata na lumalaban sa pamahalaan at kinukontra yung pamahalaan? Wala po akong problema sa mga miyembro na mga maka-PBBM. Pero pag usapang Iglesia ni Cristo na at usapang verse, ayan yung verse hindi ako yung gumawa niyan. Eto, nasa Biblia yan. So, ang may mali po dito, ang Iglesia ni Cristo. Manalo. Ayusin mo nga yung mga tao mo manalo. Diba? Sino ba yung... Kung ang pag-uusapan yung pagpapasakop sa gobyerno hindi mo kami mapupuntusan diyan. 'Di ba? Tingnan mo na lang nung nagsalita si PBBM na against siya sa impeachment. 'Di ba? Pinangunahan ng INC ang pagrarally. 'Di ba? Na no to impeachment. Kasi galing kay PBBM 'yun eh. So, hindi kami kumokontra doon kasi nakikita ng pamunuan ng INC na tama, may punto ang gobyerno doon. Pero, yung mga punto na mali na ginagawa ng gobyerno, hindi naman tayo siguro tanga para sumunod ng sumunod. Depende yon, okay? Kung maganda yung programa ng gobyerno, suportahan natin. Okay, kung maganda yung sinasabi ng gobyerno sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, walang dahilan para kontrahin natin. Okay? Wala tayong pag-aawayan doon. Okay, so dito sa video na to, ballpoint, man. Ano bang motibo mo rito para siraan ng INC? O humakot ng maraming views. Well, kung if you're after the views, congrats. Nakakuha ka na ng ang dami 53,000 views ka na. Okay, ayos yung ginagawa mo. Pero kung ang motibo mo is para siraan ang INC, nang dahil sa mga nakikita mong post, parang mali yata yung mali yung
mali yung pamamaraan mo ng paninira. Kasi hindi mo kayang sirain ang ANC kung ganyan yung ginagawa mo, kung ganyan lang yung mga ipinaninira nyo. Kunyari, may nakita kayong miyembro ng INC na mali yung ginagawa. So, hanggang tumanda ka na lang ng tumanda, hindi masisira ang INC. Patuloy at patuloy yan nalalago. Noong nagsisimula ang INC 1914, inumpisahan na rin ng mga tao noon na sirain ang INC. Ganyan-ganyan din yung tirada nila eh. Yung mga membro, ginagamit yung mga membro na nagkamali, mga membro na mamamatay tao daw. Pero tingnan mo ang iglesia ngayon, tingnan nyo yung iglesia ngayon. Umabot na sa buong mundo. At ang ganda ng performance ng IEC sa buong mundo. Manood kayo sa mga INC News. Kahit dito na lang sa Pilipinas. Tingnan nyo na lang kung nag-oobserba kayo, kung hindi kayo mga tanga nga nag-oobserba. Makikita nyo na lumalago, mabilis na lumalago ang INC. Mula nung nag-umpisa ang INC dito sa Pilipinas, 1914 up to now, hindi lang ikaw ang gumagawa ng mga ganyang issue. Mas matitindi pa ang ginagawang issue ng mga dekalidad na tao pa, hindi katulad mo. Mas matataas na tao pa ang nagtulong-tulong para pabagsakin ang iglesia, pero nagtagumpay ba sila? Useless yung mga ginagawa yung yan kung ang motibo nyo ang gusto nyo mangyari is ipabagsak ang iglesia, sirain ang iglesia, hindi sa ganyang paraan yung matatalo ang iglesia kasi wala na. It's too late na. Noon pang nag-uumpisa pa lang. Si Ka Felix Manalo pa lang yung maliit pa ang iglesia noon. Malalaking relihiyon na yung kalaban. Kung ano-anong ipinaparatang. Nandyan din mga mamamatay tao, ang mga membro, magnanakaw ang mga membro. Nagtagumpay ba sila? Ibahin nyo yung ibahin nyo yung atake nyo. Huwag nang ganyan. Di pa ba kayo nagsasawa sa mga ganyang mga moves ninyo? Gawa naman kayo ng mas maganda-gandang moves. Kasi yung mga membro sabihin mo, hindi totoo yung iglesia na yan kasi ang mga membro nila mamamatay tao. Kulto yung mga yan kasi mamamatay tao. Ugad ka ba? Kung yun yung magiging basehan natin, yun yung criteria natin, ilang mamamatay tao meron ang mga Katoliko? Di sila yung numero 1 kulto. Kung ganyan ang criteria natin, yung ilang miyembro ng mga Katoliko ang magnanakaw. Ayun, proven guilty na yun, nakakulong, mga mamamatay tao, nakakulong sa munti, tingnan mo yung mga records, kung anong mga religion yan. Sabi mo, Muslim ka, Islam ang religion mo. Anong religion nung yung mga terrorist, gumagawa ng mga terrorist attack? Diba, sinasabi nila, ang pumatay para kay Allah. Mga Muslims din, may mga criminal din na Muslims, di ba? Ibig sabihin, kulto rin ang mga Muslim. So, tanggalin na natin yung criteria na yun na kung may nakilala kayong membro ng iglesia na nagkasala, nagkaroon ng records, criminal records, kulto na kaagad yung tingin nyo sa iglesia. Hindi totoong religion yan kasi may membrong magnanakaw, may membrong mamamatay tao. Tingnan nyo nga yung tingnan nyo nga yung religion nyo, yung mga membro rin nyo. Wala bang ganyan? Di pare-parehas lang. Diba?
Pero hindi kasi nagiging kasiraan yan. Hindi yan yung ano. Etong pinakamagandang gawin mo, no, para kung talagang seryoso ka sa paninira, gusto mong pabagsakin ang iglesia, no? Kasi malalaman mo, nakasulat kasi sa Biblia, malalaman mo daw kung totoo o hindi ang religion, depende sa kanyang ipinapangaral. Okay? Kung tama o mali yung mga doktrina na itinuturo sa mga membro. Subukan mo kayang pumasok sa pagsamba, yung mag-spy ka lang, yung mag-observe. Doon mo hanapan ng mali yung itinuturo. Ngayon, kung may makita kang mapatunayan mo na mali yung itinuturo sa mga pagsamba, sa mga doktrina, kanyari, yung ministro na nagpe-preach na doon, take note mo. Parang mali yata itong tinuro. Kunyari, may narinig ka. Ito, take note mo. Tapos, atakehin mo sa tanungin mo, makipag one-on-one, ka. Brad, mali yung religion nyo kasi mali yung tinuturo nyo sa pagsamba. Ganun. Kasi yun yung itinuro sa Biblia na paraan para makilala mo ang tunay na religion. Depende doon sa mga ipinipreach. Sa doktrina ka magbase, wag sa mga membro kasi mga tao rin yan eh. Kakamali, tinan mo ha. Kunyari, may nabalitaan tayo. Granting, yung sinasabi mo na papatay kay Pebbles, Talakera. Sabihin na lang natin na kunyari, napatunayan na iglesia nga yan. Di blatter nyo, demanda nyo, tiwalag. Pag natiwalag na yun, hindi na yun iglesia. Hindi na yun kasiraan ng iglesia. Paano na ngayon yung goal mo, yung aim mo na pabagsakin ng iglesia? Tinitiwalag lang ng iglesia yung mga nagkakamali na yan, wala. Hindi mo yan masisira ang isang religion nang dahil lang sa kagagawan ng mga membro. Okay, kaya kung ako sa inyo, tigil nyo na yung ganyang estilo ng paraan ng paninira sa INC. Okay? Ngayon, kung gusto mo talaga, seryoso talaga kayo, no? Mag-observe kayo, saliksikin ninyo ang iglesia, lahat ng itinuturo, lahat ng mga doktrina, kahit isang mali lang na makita kayo, sapat na yun para bumagsak. Sapat na yun para talikuran ang isang religion kung may isang maling aral na itinuturo. Doon kayo mag-focus sa mga aral. Kaya ini-invite namin kayo eh. Yung mga kababayan namin dyan, mga kaibigan namin dyan na nakikinig, pag may nag-invite sa'yo ng mga kapatid, wala namang masama kung paunlakan ninyo eh. Mag-observe lang kayo, makinig. Hanap-hanap ng dahilan para siraan. Doon, that way, malamang, baka, di ba? Malay mo. Maunawaan mo. Ganun yun eh. Ni-invite namin kayo na saliksikin. Wag yung pagdiskitahan yung mga membro kasi tao rin yan. Mga tao rin yan na, kanyari, sabihin natin nagkamali. Puntos na ba yun sa religion? Hindi. Kasi kung paramihan lang ng mamamatay tao ng membro, paramihan lang ng magnanakaw kurakot na membro, nangunguna na nasa listahan dyan ng Katoliko. Huwag mong sabihin walang salbaheng Muslim.
walang salbaying born again. Huwag mong sabihin walang, 'di ba? Lahat ng ano eh. Lahat ng religion ang membro niyan mga tao. Tao lang 'yan. Walang perpektong tao, si Jesus lang ang 'di ba? Okay, guys. Mga kapatid, pag nabasa niyo pag napanood niyo tong video na to, relax lang kayo. Wag kasing umiinit ka agad yung ulo. Kanina nakita ko rin yung video ni Ka Wonders. Wonder Philippines ba yun? Si Brad. Napaka-sigasig magtanggol ng tagapagtanggol natin yan kaya pero baka kasi sumosobra rin tayo sa pagsagot sa mga ganitong video mapupuntasan tayo pagka hindi tayo nag-ingat. Okay, comment down below kung may mali akong nasabi. Syempre di tao lang din ako. Kung mali yung opinion ko, comment down below, babasahin ko. Na-change naman yung opinion natin minsan Yung mga pananaw natin sa buhay nagbabago yan Kung mali yung mga sinasabi natin at napatunayan naman di tanggalin natin. Ay guys, maraming salamat. Until the next one. Bye-bye.